Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Magkakasunod na balita ang umalingongaw matapos kumpirmahin ng ilang mapagkakatiwalaang source na si First Lady Lizata Nasmags ay nakaharap ngayon sa mabigat na hatol mula sa hukuman. Ayon sa ulat, hindi na kinaya ng abogado at asawa ng Pangulo ang bigat ng desisyon na tila tuluyan ng nagpayanig sa kanyang posisyon at reputasyon. Ang dating matibay at tahimik na imahe ng First Lady ay unti-unting gumuho matapos lumabas ang hatol na ikinagulat ng marami. Sa plenaryo at maging sa social media, mabilis na umikot ang balitang ito at umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. May ilan na nagsabing nararapat lamang umano ang maging resulta dahil sa mga isyong matagal nang ibinabato laban sa kanya. Ngunit mayroon ding mga taga-suporta na naniniwalang ito ay bahagi lamang ng mas malalim na politikal na galawan na naglalayong siraan ang pamilya Marcos. Gayunpaman, ayon sa mga insider, malaki ang posibilidad na ang hatol na ito ay magdudulot ng mas matinding dagok hindi lamang kay Liza kundi pati na rin sa administrasyon ni President Coting ng Norte Jr. Hindi may iwasang makapagdulot ito ng pangamba at alingas-ngas sa pamahalaan lalo't nagiging sentro ng kontrobersiya ang pamilya sa mga nakaraang buwan. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang taong bayan sa magiging susunod na hakbang ng kampo ng First Lady. Hindi pa malinaw kung iaapela ba ang desisyon o tatanggapin na lamang ang mabigat na pasya ng hukuman. Ang malinaw, isang yugto na pagkabagsak ang pagbuka sa buhay ng First Lady Lizata Nasmags at ito ay nag-iwan ng matinding marka sa kasaysayan ng kanilang pamilya. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kulong at dahil gusto nilang tawagan ng pansin ng mga taong bayan, hayaan natin. Yung iba na ayaw naman na kilalanin ng jurisdiksyon dahil ang kanilang lisensya para magsalita ay nasa saligang batas, kilalanin din natin. Pero kaya marami sa kanila ngayon ay abalang-abala kasi nga napaka-seryosong debate rin niya. Naging debate rin yung mga mamamahayag nung naging kliyente ko sila para nga madeklara na unconstitutional at labag sa karapatang pantao ang criminal libel. No? So, I'm sure naman pa isa-isa lalabas sila doon sa kanilang pagpupulong, no? Dahil nauna nang lumabas kanina si Attorney Trixie, no? Pero ganyan pong ka-intense yung debate ngayon, no? Kung sila ba ay magpapakulong o sila ba ay hindi kikilalanin ang jurisdiksyon ng Huwad Committee dahil ang kanilang karapatan ay nagmumula sa saligang batas. Yes. Tama. Titignan natin kung ano ang... Pero feeling ko, ano yan, hati. Pero sige, okay lang kahit anong desisyon nila, Attorney Harry. Pero what is your advice, Spokes Harry? Dapat ba natin i-boycott yung mga walang hiyang yan or mag-show up tayo doon? Well, ako, gaya ng sinabi ko kanina, no, nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema nung pinagbawal ni dating Secretary of Justice Gonzales ang pagpapa-ere ng Hello Garcia. Sinabi ng Korte Suprema, yung iyong memorandum na nagsasabi na parurusahan ang lahat na nag-eriyan ay labag na sa karapatan ng malayang pananalita. Ang pinagbabawal ay hindi lang yung lantarang panunupil, kahit ano na magiging dahilan para ma-chill yung exercise ng right ay pinagbabawal din ng ating saligang batas. At naniniwala naman ako na ang dapat talagang pagkaisahan nila, lahat sila dumulog ngayon sa Korte Suprema para sabihin, hindi niyo po pwedeng supili ng aming karapatan ng malayang pananalita, lalong-lalo na kung ang pinupulaan namin ay Kongreso dahil may isang bagong-bagong desisyon ng Korte Suprema na mainit-init pa na walang libel kapag ang kritisismo sa isang taong gobyerno ay may kinalaman sa kanyang opisyal na katungkulan. So kung pinupulaan mo ay ang Kongreso dahil sa kanilang opisyal na katungkulan na Huwad Committee, ginagawa nilang political witch hunt kesa humanap ng solusyon sa problema ng bayan, yan ay sakop ng desisyon na mainit-init pa ng ating Korte Suprema na hindi po pwedeng ipagbawal ang kritisismo, lalo na kung ang kritisismo ay may relasyon sa kanilang opisyal na katungkulan. So yan ang dapat pagkaisahan ng lahat, no? Na hindi dapat magpasupil at kinakailangan itaguyod natin, no? Yung karapatan na binigay sa atin ng ating saligang batas at na hindi ng mga politiko. That's good. I agree. Okay. Sa panghuli, Joe, ano yung panghuli mong mensahe before
ka namin pakawalan. Pero alam mong suportado ka namin, of course. Nakamute siya. Okay. I-unmute kita, dear. Okay, yan. Please. Okay na? Okay. Yep. So yung message ko sa lahat ng same pa din. Tuloy-tuloy lang yung pagkasalita nyo. Kasi ano yan parte yan ng ating demokrasya. Pangalawa, yung mga nagsusuppress sa atin, huwag tayong matakot. Yun nga na, nagulat din ako, nakasama nga ako, Maharlika, di ba? Na hindi mo nakablock. Yeah. Parang So, sa honor. yeah. At saka sa lahat, tahimik lang ako, pero nag-oobserba ako araw-araw. Miski na sana ako nagbabasa ako ng news, and matagal na akong hindi satisfied sa takbo ng gobyerno. Pero pinili ko muna mag-ibang bansa, aralin yung sistema nila, ano ba yung hindi na nadadala sa Pilipinas. And sa lahat ng mga pupunta, yung para sa akin, Maharlika, dapat idulong nila sa Supreme Court. Yes. Yan ang dapat solution. Yun din ang advice ni Spokes Harry Roque. And I hope yun yung magiging hakbang natin, no? Kung ako lang ang nandyan dyan, siguro mag-a-agree si kayong lahat dyan. Kukulamin ko na silang lahat. Yung ano ko, Hindi ka lang pala Mother Dragon, ha? Mother, magkukulang ka na rin, ha? Si Butod ba yan? yung hinahag ko. Meron pa akong Maharlika Go, dito. Joe, huwag ka mag-alala. Radyo. Talagang suportado ka ng taong bayan, kaya mag-i-em mo na, ibulgar mo na lahat. Ako, wala na namang hindi pa alam ng taong bayan dahil si Lisa yan, Maharlika, Joe. binulgar na lahat. Sususugan mo lang ang mga sinabi na ni Maharlika na kidnapper at smuggler ang yung naging malapit sa iyo. Yeah, Joe. At saka, Attorney Harry, meron akong ebidensya na meron akong threat from a very credible person na kilalang kilala sa Pilipinas. Yeah. Oo, totoo yan. Alam namin yan. Oo. Prior to this, pagbintang na siya si political witch boy, meron So, na pati talagang pala threat ikaw, sa kanya mga palangga Oo. na talagang sinabi ng taong ito na ipapadampot daw siya ni Lisa Marcos, ni Lisa Butod sa Thailand. Imagine mo, ganun-ganun na lang sila magpadampot ng tao. Well, alam mo, Joe, miski ako nakabase sa Pilipinas, yung mga pinakukulong sa Thailand na mga vloggers, ay ako abogado niya na dinadala namin sa US. So wag ka mag-alala, madadala natin yan kung hindi man sa korte ng Thailand sa UN. Pero marami rin mga magagaling na mga human rights lawyer dyan, isang akademiko si Professor Vitit, no? So kung ikaw ay kinangangailangan abogado, yung Professor Vitit, siya yung #1 human rights figure dyan sa Thailand, nasa Chulalongkorn University siya, puntahan mo siya at titimbrehan ko rin siya. Yes. Thank you, folks. Kasi kailangan din magtulungan. Alam mo na kung anong, may contact ka naman, message mo. O kung kailangan mo ng bodyguard, Jay, patawag mo lang ako. O yan. Marami kang Ang dami mo nang pupuntahan, ha? Oo. Huwag kang mag-alala dyan. Meron ka ng distressed mother, meron ka pang distressed Joe. Alright. Pero maraming salamat, Joe. At Thank you, ikaw Joe. ay nito kahit na mahirap ito actually. Actually, kanina ko siya kinukulit. Ano ka, mag-join ka, please, mag-join ka. Kinukulit ko si Joe kanina, sabi ko. Pero hindi ko actually sure kung talaga mag-join siya. Pero nagpapasalamat ako sa iyo sa tapang mo na... Yeah, thank you. Thank you so much, my dear friend. Salamat, Joe, ha? Pero may napansin ko kanina pa nakaraise ng hand si Miss Kwon. Nandiyan pa si Miss Kwon? Natin. Oo, recognize natin. Katapos nito. Okay. Maraming salamat. I'm a text away, you know that. Yes. Thank you so much. And dyan ka lang, Joe, i-recognize namin si Miss Kwan, kumusta palangga? How are you doing? Bisaya po ako. I'm from Mindanao. Now, I'm in Mayong South buntag. Korea. Mayong buntag sa tanan. And I am also doing my dissertation sooner. Mhm. So, I am I'm about to burst sa mga pangyayari dyan and
we have been talking sa mga Pilipino dito inside sa university, and we've been talking how can we somehow makatulong, and we are with you, and we are very sorry at the same time. We failed the country, we failed to be with you. Well, right now, nandito ako sa South Korea. No, Bangag Jr. failed the Filipino people. Not Yes. you OFW. Yeah. Ano mo palangga? Ano ang mismo ng pakiramdam mo na ito nga tayo, like you for sure you're active on Facebook, then itong mga vloggers like us gusto talagang patahimikin. I'm so embarrassed. May mga panahon na sasabihin, oh, son, where are you from? Ano? I'm kind of hiding. Sabi ko, I'm from Africa. I'm from Thailand. Oh I'm my from God. Malaysia. It's too embarrassing to become a Filipino these days. And the president, who is known, parang open book natin, he's a cocaine addict. So may mga Koreans na nakakaalam na siya ay- Well, mga professors ko, mga estudyante ko, nagtatrabaho din ako sa sa mga kumpanya, nagtuturo din ako sa mga kumpanya. Alam nila, it's wow. open book. Alam nila na ang mga Marcoses may mga frozen assets din. Yan. So, I've been asked questions kung totoo ba ito, and yes, wala silang may tatago eh. Professor Ana, I've been following you, especially sa mga sa interview with Dr. O. Yes. You've been doing mga Pilipino dito, especially sa academe, mga scholars. We've been listening, we've been alarmed, we've been active actually. And somehow, ma'am, we can make a kind of, organization or somehow grupo sa mga academe, mga scholars all over the world siguro. And I'd be willing to be part of it. So, Okay, ma'am. Ms. Maharlika, please, we're thinking about fundraising as well, and I'll be sending you how I can keep in touch sa email. that we Sa email po. May mga Yes. organizations po ba, mga Filipinos dyan sa... Watak-watak kami dito eh. Watak-watak talaga. Alam mo kasi ang daming mga undocumented workers. Ang daming undocumented workers dito. So, nag-iingat sila. Nag-iingat at saka yung hindi kasi allowed sa Korea ang maging Rally. sa rally sa Political rally, okay. Yes. So Political rally kapag foreigner ka, pero syempre yung mga locals, allowed naman. Nakita naman natin kung paano nila. Yes, but kasi din ako dual citizen din ako I'm also a citizen in this country. Okay. So I have also children. What is your message sa ating sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas at sa lahat ng Filipino na ito yung ginagawa ngayon ng gobyerno ni Marcos? Hanggang sa shopping mall hall. Spokes, mute mo. I-mute mo spokes mo. Hindi. Oo. Nasa Korea kayo, no? Nako, nakakaingit naman ng mga Koreano, no? Napaalis na nila yung presidente nila, pati yung acting president, pinaalis pa rin, no? Kailan kaya tayo makakapagpaalis ng presidente? Yun nga. Ano ba ang pagkakaiba ng Koreans at ng mga Pilipino, ma'am? They're very active sa church organizations nila, magpadala sila by buses para lang mag-participate sa revocation sa martial law. So yes, and they're very active, and ang
Ang sa atin is kasi by islands kasi tayo, hirap sa gathering, Kung mag-gather. meron po kayong gustong kopyahin na magagandang traits ng mga Koreans in terms of being united and really fighting for their country, ano po yun? Ang gobyerno hindi nila ma-stop ang mga ang mga voters kung magsasalita sila. We never heard I've been here for 20 years in Korea, yung tatawagin ang mga vloggers, ang mga nagsasalita, nag-express ng freedom of speech, and then to explain themselves kung why they are attacking the government. I mean, it's never been done so far, and they're not being shut up. All right, yeah. All right, ma'am. So, thank you very much for your insight. So, ingat po Salamat kayo. po. Daghang salamat. Yeah, you. I'll keep in touch, Ma'am Ana, siguro Email, sa Facebook mo. Oo. Or Sa may Facebook email, message Mas Malia. kayo, ma'am, ha? Para mapag-usapan natin po. Hindi yan imposible. We should do it. We need to be organized. The academics, the scholars has to be organized. We are needed by our country. Sige, ma'am, message Yeah. niyo po ako. Thank you. Opo. Maraming Professor salamat. Ano, sino ang next in line? Oh, ang ating queen. Ang ating Reyna. Reyna Edwin. Oh, dito si... Laura, yes. Goodness. Nag-CR lang. Sandali. Oh Tatanong my ko lang kung ready na siya. Okay, wait lang si kapatid. Asan na? Wait. Ready na ba? Sabi niya kasi, sandali lang daw. Nag-CR lang. It's okay. Sige, may pasok natin kung sinong available. Oo, Or sa yung time natin. Oo. Si Jimmy, Si Jimmy. si Jimmy ulit. Hello Sige. po. Kanina, Oo. naputol siya, no? Hi, Jimmy. Okay ka eh. Oo. Si Jimmy. Opo. Yeah. Bali, ano na po, nararamdaman na talaga natin na yung dictatorship ng ama niya, ina-apply niya sa panahon niya ngayon. Ito na yung ginagawa niya eh. So ang nangyayari ngayon, yung ginagawa niya sa mga vloggers, yung pati yung huling pagsabi niya ng yung sa Supreme Court, yung blanco na kung Yung mapapawalang petition for visa. certiorari nila Attorney Vic at Congressman Ungab. Oo, na pag na-grant yun is mababaliwala yung 2025 budget, tapos isa-shutdown daw yung gobyerno. Para sa akin, sige, di-shutdown kasi pag nawalan siya ng pera, wala naman na siyang mapapasunod eh. Sumusunod lang naman sa kanya kasi nilalagay niya lahat eh. Well, actually, fake news yun, no, Jamie, no? Ma-interrupt lang kita. Fake news yung sinabi, di ba nga? I think, dito si Attorney Harry Roque na makakapag-vouch na at makakapagpapatunay bilang isang magaling na abogado na imposible na masa-shutdown ng government dahil i-grant ng Supreme Court yung petition for certiorari. Di ba, Attorney Roque? Yeah. Attorney Harry, yung sa budget, pag shutdown daw kapag renant yung ng Supreme Court, actually reenacted budget. Reenacted budget lang yan. Oh, No? hindi reenacted. shutdown unless gagawin niyang i-shutdown talaga. No, it's not. Well, yan ang intention niya. I-shutdown tayo May intention talaga siyang i-shutdown. Pero actually, kapag halimbawa yung petition ni na Attorney Rodriguez at saka ni I think Kung Ungab, nakita at grinantian ng Supreme Court, reenacted budget tayo. Pero, well, sinabi ni BBM na shutdown daw. Baka iba naman ang balak niya, hindi reenacted budget. Siyang sa shutdown natin. Kasi hindi na nag-i-exist yung yung Philippines, yung 1987 constitution sa sa executive, hindi na nag-i-exist sa legislature katulad ng mga blanco. So parang ang lumalabas na ang nag-a-apply na lang ng 1987 constitution is yung Supreme Court eh. So pagka nga dito hindi pa nag-act yung Supreme Court, so dun sa 3 branches ng government,
wala na talaga yung wala na talaga yung 1987 Constitution katulad nung ginawa nila kay Inday na katulad nung ginawa nila kay Inday na na yung dapat na secret yung mga pangalan, gusto nilang ipa-divulge, yung mga NPA pa yung ipapa-divulge. Bali, tama po ba yung intindi ko, Ma'am Ana, yung ipinost mo na nung December 23 may pinatay sa Rizal na intelligence officer ng military? Yes, maraming ilang intelligence, ang daming crime na nangyayari. Daming crime all over the state. Tabi-tabi lang, hindi lang Manila, iba't ibang panig ng Pilipinas. Yung same time sa Pilipinas, hindi na i-report ng tama. Pero kung titignan mo at magagamit sa ground zero ang pinag-uusapan, maraming nangyayari. Maraming missing bata. Hindi ko maalam children. Na-address yan eh. Which is alarming, no? Nakakaawa Alarming yung mga sa biktima. yes. Pati elderly. Opo. Doon sa lugar namin mismo, hindi ko kasi pwede sabihin yung lugar ko. Okay Bali, Sabihin. yung mismo pong kasama namin sa hanap buhay, yung anak niya kinukuha sa public school ng ban, hindi ibinigay ng mga teachers. So talagang ito nakausap ko, anak niya mismo. Yung doon naman sa isang province dito sa Luzon, yung dalawa daw na bata, kilala niyang personal, kinukuha lang ban, yung isa nakatakbo, yung isa nakuha. So bali ganito, sabi ko totoo pala kasi pag tinitingnan ko dun sa FB, hindi mo pang masabi kung totoo o hindi eh. Pero yun mismo ng mga tao sa ground ang nagsasabi. Kilala nila mismo. Jimmy, hindi yan imposible dahil mismo ang First Lady ay kidnapper. So baka nga siya yung driver doon ng van. But anyway, yeah, I mean, seriously speaking, panonood yun naman siguro na isa yan sa mga expose natin na si Liza Marcos, si Marcos Jr., si Teddy Boy Locsin Jr. at ang kanyang asawa na si Louie, okay, ay nag-facilitate ng kidnapping or extraction mula sa Turkey. So, ayan, matagal ko na yan, halos isang taon ko nang sinasabi, pero hindi nila ma-deny yan. Kaya nakakalungkot, no, yung mga ganyang patotoo mo o nangyayari sa kapitbahay mo, kaibigan mo, sa barangay mo, na talagang dapat may gumalaw na sino yung mga yon, taong bayan, na tama na to dahil ang crime kaliwat kanan at ang mga biktima ngayon hindi mo masabi, bukas pamilya mo na. So thank you sa Yulan. Because of you guys, nalalaman namin yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Thank you. Maraming salamat. Yung po dito sa yung pong tungkol dito sa Pilipinas, parang lumalabas na center na tayo sa organ something na pag may kailangan ng organ, kasi hindi hinuhuli ng pulis, di kuha lang sila ng mga bata. Ganun na kalala. Hindi lang hinuhuli ng pulis, hindi rin nire-report ng mainstream media. Maraming nagre-report niyan sa social media, may nangyari sa CDO and even sa Zamboanga, pero walang pinipick up ang mainstream media. Kasi pag pinick up nga naman ng mainstream media is lalo pang mamamagnify na talaga may problema ang Pilipinas sa peace and order and crime rates. Kasi rising talaga. Kaya iniiwasan nila at kinukontrol din nila ang mainstream media na hindi mag-report. Precisely because kapag ni-report na yan ng mainstream media, ibig sabihin, pick upin niya ng international media. Kasi the international media will not necessarily pick up news ng ganun-ganun lang kadali sa social media. They will wait for the media na maglabas niyan, pick upin niya ng international media. Reported yan sa buong mundo. So what they're doing is to control the mainstream media kasi ayaw nilang magsiwalat yan sa buong mundo. That is what is going on in the country at the moment. So anyway, Bali, ito, last na lang po sana. Yung pong pinost niyo po sa intelligence officer dun sa Rizal at saka may 3 pang intelligence officer na namatay. Nakalimutan ko na yung lugar. So, 4 na intelligence officer na yun. So, hindi kaya nakuha nila yung pangalan dahil kay Inday Sara, yung mga NPA sa Congress, inalam nila yung mga totoong pangalan ng alias at nung nalaman ng mga NPA, sinama nila sa field nila at inutusan nilang patayin itong mga inutusan ni Inday Sara na
na mabigyan ng ng budget para dun sa intelligence na yon. Hindi kaya doon ang galing yung pangalan na yon. Kasi mga I intelligence don't know. officer eh. I don't know, but that one is, I think, encounter with the CPP-NPA. That was an encounter. Ay, okay po. It's not Okay po. really Thank you po. with the issue Yeah, of- thank you, of Jimmy. Wuhan. Ay, Pero opo. maraming Thank you po. salamat. Related yun sa enkwentro ng mga terorista nating kalaban ng bayan. So Okay. yun. Thank you. Yes, thank you so much. Andito na ba si Reyna Elena? Yan, nandyan na si Reyna Elena. Please, Reyna tawag nito, Elena. asan ka na? Edwin Hamora. Yes, paki-unmute kasi na-co-host na kita, tapos i-open mo. Ayan. Ayan. Hi, Hello. Reyna. Good morning. Nice meeting you online, Professor. Yung aking BFF. I was just listening to you earlier. Si Spokesharry kasama natin. Ayaw nga pala. Nice meeting you also, Attorney Harry Roque. At si... Been a fan for a very long time. And I really appreciate na nandito ako. And I don't know, I hope I could contribute something. So anong feeling at kasama ka sa ipapatawag? Well, actually, eto nga, kasi alam nyo naman what time is it here? It's 9:44 a.m. Nagising ako siguro mga 5 or something kasi nga yung phone ko tik-tik. Somebody was sending me a message and then chinek ko, sabi, Reyna, you are invited. Sabi ko, invited saan? And then hindi ko naman binasa, natulog uli ako. Tapos pagising ko, pinakinggan kita and then Maharlika was here, Attorney Tracy on the other side. And I was also chatting with yung GC natin, Ana. And they indeed confirmed that I was there and I was curious. So I started looking into my Gmail account. I didn't have anything. And I asked my niece, sabi ko, may sulat ba dyan? Wala daw. So I don't know what's happening. Sabi ko, could this be fake news? Nasa choir sa mainstream media, dear. Yeah, I mean, I don't mind if they're gonna have to invite me to assist them and help them in, crafting, or ang sabi doon sa news, they're gonna have to aayusin yata or how we could make the laws better doon sa sinabi sa Manila Bulletin yata yun or Inquirer. And ang sabi nila, ang purpose daw, number 1, transparency of social media platforms in identifying and removing false information. Number 2, the enforcement of accountability measures against repeat offenders such as irresponsible vloggers and influencers. Then last, the broader impact of disinformation on national security, particularly concerning the West Philippine Sea dispute. Diyos ko. In one day and 40 resource speakers. Tapos iniisip ko, sabi ko, how in the world could I contribute anything about kagaya nito, yung the West Philippine Sea? I'm not even a foreign relations expert. I blog mostly on finance and economics. Paano ba ako makakatulong sa kanila? Fake news ba yung sasabihin ko sa kanilang, hey, you know what? You said on the news na the performance of the Philippines is impressive when you have a target economic rate of between 6 to 8%. Tapos yung performance mo was 5.9 or 5.